tiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Sa ulo na nagbabagang balita, 2 patay kabilang ang isang Indian student pilot sa pagbagsak ng sinasakyang Cessna 150 training plane sa Plaridel, Bulacan. Isang leader at miyembro ng ilang religious at civil society groups nag-walk out sa interfaith rally kahapon dahil sa pagdalo umano ng ilang politiko. Iba yung handa. Sapagkat sabi ko nga, day one, ay handa ako. Ha? Pero sabihin kasi kulang na lang yung sabihin na may shadow cabinet na ako eh. Hindi naman ganon. Pangit naman yung ganon. Vice President Noli de Castro, nilinaw na ang isyu sa manoy pagiging gigil na niyang pamunuan ng bansa sa harap ng mga protesta para mapatalsik si Pangulong Arroyo. Hinihinalang snatcher, patay sa manoy pambubugbog ng 4 na pulis sa Maynila. Pagsasari ni People's Champ Manny Pacquiao sa Titanium Training Center sa San Francisco, binuksan sa unang pagkakataon sa kanyang mga fans at media. At Christine Hermosa at Oyo Boy Soto, sweet na nakijamming sa concert ng R&B artist na si Neo. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Alex Santos. At ako naman po si Bernadette Zambrano. Narito ng detalye ng mga balita. Sa alma mater ni June Losada sa University of Santo Tomas, idaraos ang susunod na Mass for Truth bukas. Muli naman pinagkaguluhan si Losada kanina sa kanyang pagdalaw sa mga mag-aaral ng Philippine Normal University. Dito niya inaming apektado na siya sa ginagawang pangmamaliit na Malacanang sa kanyang mga isiniwalat. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Tulad ng kanyang mga nakaraang campus tour, parang artistang pinagkaguluhan ng mga estudyante at guro, si City Edil Senate Witness June Losada nang dumalo siya sa misa at nagsalita sa Philippine Normal University kanina. Aminado si Losada na apektado siya sa ibinibintang ng Malacanang na puro aligasyon lang ang kanyang mga sinasabi. Kung talagang meron siyang mga dokumento sa kidnapping niya, dalhin niya sa korte. Ngayon tinatanong ko si Deputy Spokesperson Goles, kung may kakilala siyang kidnapper na nagbibigay din ng resibo, dalhin niya sa akin. They have their truths, and the government has their truths, but there is one truth that will prevail later on. Wala na rin daw siyang may sisiwalat palaban sa gobyernong Arroyo. Pinakahuli ang sinabi niya kagabi ukol sa $1.47 billion na nakalaan sa mga iba't ibang proyekto ng gobyerno. Wala naman ha. Hayaan mo na yung mga tao mag-decide. Itinuturing din ng kampo ni Losada na matagumpay ang interfaith rally kahapon kahit hindi napababa ang Pangulong Arroyo sa pwesto. Nakikita na ng mga tao doon na ito'y tungkol sa bayan mismo, no? At si June ay isa lamang instrumento. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Ipinaliwanag ngayon ng ilang religious at civil society groups kung bakit sila nag-walk out sa interfaith rally kagabi. Hirit naman ang Malacanang, patunay umano ito na hindi talaga sagot ang mga pagtitipong ganito sa paghahanap ng katotohanan. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Maraming tao ang nagulat sa pagsasama sa entablado kahapon ni na dating Pangulong Estrada at Cory Aquino. Hindi raw nila inasahan ito, lalo't na pag-usapan noong una sa interfaith rally sa Makati na walang politikong magtatalumpati. Nag-walk out tuloy ang ilang religious at civil society groups. Yun yung intindi natin basta merong prayer rally, no? Walang mga political speeches. Ako, nagulat ako na merong second part pa, no? Siyempre, makukulayan yun, oo. Katulad na sabi nila, si Mrs. Aquino daw, alam ba yung Mrs. Aquino is an exception to the rule. She is the mother of EDSA. First time pa namang magsalita ng dalawang dating Pangulo sa iisang issue. Matatanda ang noong EDSA 2, isa si dating Pangulong Cory sa mga nakipaglaban para mapababa sa pwesto si Erap. Alam niyo po naman, understaying ako. 2.5 years lang. Eh yung andyan po, overstaying na. Ang black and white movement bagamat hindi umalis, idinaan na lang sa panunuya ang pag-akyat ni Erap sa entablado.
ERAP might be seen as a more divisive rather than unifying figure in this particular issue. Kasi moral issue ito. We don't want people to get the wrong idea. Nasang-ayon kami no, sa mga sinasabi niya. Di raw nagbabago ang paninindigan nila mula ng patalsikin noon si ERAP at mas lalong wala raw makukuhang suporta sa kanila si ERAP sa ipapanukala niyang transition government. Masipa man sa pwesto si Pangulong Arroyo. Wala siya sa plano namin dahil been there, done that na eh. Diba? I think yung title nga ng pagtitipon kahapon, no? Manindigan para sa katotohanan, katarungan at pagbabago. So if we take that last word, hindi naman siya new. Ngayon, pati ang Malacanang tila natutuwa. Sa isang statement, sinabi ni Deputy Spokesman Anthony Goles, patunay daw ang nangyaring ito na hindi solusyon ang interfaith rally sa paghahanap ng katotohanan, lalo't kung makukulayan lang ito ng mga pansariling interes ng iilan. Agad namang dumipensa si Makati Mayor Jejomar Binay sa nangyari. Hinabol ko pa nga si Pangulong ERAP. Sir, salita na kayo. At tama naman, no? Kinikilala yung pagka-leader nila, no? Pero kung mauulit daw ang hindi sinasadyang pagpanhik na iyon ni ERAP sa entablado, tinitiyak ng mga nadismayang grupo na muli nilang lalayasan ang pagtitipon. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Pinalaya na ng pulisya ang 4 na umano'y staff ni Senador Antonio Trillanes na dinampot matapos ang interfaith rally kagabi sa Makati City. Nagpapatrol, Jam Alindogan. 2 oras ding nanatili sa presinto ang 4 na staff ni Senator Antonio Trillanes na hinuli ng mga pulis kagabi matapos nilang lumahok sa interfaith rally sa Makati. At dahil wala namang may isa pang kaso laban sa kanila, pinalaya na rin sila. Ganito rin ang nangyari sa kanila noong pangunahan ng kanilang pinaglilingkurang senador ang Manila Peninsula Siege. Hinuli pero pinakawalan din. This government is paranoid because it feels that it cannot no longer govern properly. It has lost its credibility among the people, and therefore it behaves this way. And it sees enemies out of everyone who exercises his or her constitutional rights. Ganun pa man, pinaninindigan ni NCRPO Chief Gary Barrias na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. We received reports so much earlier than that there was an L300 van. The complaint was that they were introducing themselves as military personnel in active duty and they were harassing rally participants. Pauwi na mga tauhan ni Trillanes mula sa rally kagabi nang sitahin sila ng 4 na pulis na nagpapakilalang miyembro ng Traffic Management Group. Bukod sa mga taga-TMG, may dumating pa raw na 7 armadong sibilyan at isang team na naka-uniforme ng SWAT na pursahang nagdala sa kanila umano sa Southern Police District. Ang pagkakalam namin, hindi naman mga taga-SPD, hindi mga pulis yung humuli. Posibleng ang duda nga nila, mga ISAF. Jamalyn Dogan, Patrol ng Pilipino. Sa kabuuan, matiwasay na nairaos ang interfaith rally sa Makati kagabi. Kaya naman ang PNP todo ang pasasalamat sa kooperasyon ni Makati Mayor Jejomar Binay na una nang nakipagkasundo ng lalaki sa Makati Police. Senyalis naman daw ng bumuhos na suporta sa protesta na dapat nang mabahala ang administrasyon. Nagpapatrol, Israel Malasa. Katakot-takot na traffic at bunton ng basura ang naiwan ng interfaith rally sa Makati kagabi. Pero kaninang umaga, mabilis ang naging paglilinis ng mga basura at balik na sa normal ang daloy ng trapiko sa pangunahing business district ng bansa. Ang prayer rally kahapon ay sinasabing isa sa pinakamalaking pagkilos laban sa Administrasyong Arroyo. Sa pagtataya ng mga organizer, umabot sa 50 hanggang 80,000 ang lumahok dito. Mapayapa rin itong nagtapos. Nanumbalik na yung concern ng kabataan. Maraming empleyadong nangagsibaba sa trabaho, maraming estudyante, napakaraming estudyante. Kami po ay nagpapasalamat sa mga rally organizers, kay Mayor Binay, sa mga bishop. Mga negosyante, estudyante at mga religious group ang karamihan sa mga dumalo sa rally. Kaya sa pagtataya ng political analyst na si Professor Ed Naco, isang nakakainig na mensahe ang ipinapaabot nito sa gobyerno. It's really a wake-up call for our government to seriously address corruption. Sa kabila naman ng tahimik na pagtatapos sa rally, hindi kinatuwa ng mga kaalyado ng Pangulo ang pagdalo ni na dating Pangulong Aquino at Estrada.
Especially nung nakita nila yung dating Pangulong Erap na umakyat sa entablado, sinabi nila mag-uwian na raw sila dahil ang alam nila, this is supposed to be a prayer rally. Yun pala, prayer rally with a vested political interest at the tail end of the rally. Banta naman ng mga protest organizer, mauulit pa ang malaki ang pagkilos hanggat di raw nalalaman ng bayan ang totoo sa manumalyang ZTE-NBN deal. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Vice President Noli De Castro nilinaw ng issue sa umano'y pagiging gigil na niyang pamunuan ng bansa sa harap ng mga protesta para mapatalsik si Pangulong Arroyo. Hinihinalang snatcher patay sa manoy pambubugbog ng 4 na pulis sa Maynila. At pagsasanay ni People's Champ Manny Pacquiao sa Titanium Training Center sa San Francisco, binuksan sa unang pagkakataon sa kanyang mga fans at media sa pagbabalik ng TV Patrol Sabado. Sa laro ng buhay, Isinabay ng grupong Gabriela sa unang araw ng Women's Month ang muling pagkastigo kay Pangulong Arroyo at umano'y pagiging hindi magandang modelo nito sa kababaihan. Nagpapatrol Cecil Lardizabala. Kung may unity walk ang Pangulong Arroyo at kanyang gabinete maging ang AFP at PNP, may warning walk naman ang militanteng grupong Gabriela. Sample daw ito ng bersyon nila ng malakiang marchang gagawin sa Marso 8, International Women's Day. Hit nila, taliwas ang ipinapakita at sinasabi ni Pangulong Arroyo na dapat sana'y nagsisilbing modelo ng isang ina at kababaihan sa pangkalahatan. Mismong ang Pangulo natin ang sumisira sa mga tinuturong ito ng ating mga nanay. Sabi ng nanay natin, huwag magsinungaling, magsabi ng totoo, huwag magnakaw, huwag mandaya. Isa rin si Nanay Marilyn sa mga dismayado na sa administrasyong Arroyo. Di raw kasi naiintindihan ng Pangulo ang hirap ng buhay ng mga inang tulad niya. Problema pa kami dahil may banta ng eviction. So kung wala kaming matitirahan, wala na kaming bahay, nahirapan pa kami sa buhay namin. Kasi ang nangyayari, parang pinagkakakitaan din yung dapat sana isang serbisyo para dito sa mga mahirap, yung pabahay. Pero para sa mga kaalyado ng Pangulo, lumang tugtugin na ang deklarasyon ng grupo. From the very beginning, they're very vocal and they're very distant to the president. So I will not be surprised kung yan yung mga comments nila. Cecil Ardizabal, Patrol ng Pilipino. Itinanggi ni Vice President Noli De Castro na bumubuo na siya ng kanyang gabinete bilang paghahanda sakaling mapatalsik sa pwesto ang Pangulong Arroyo. Pero aminado ito na inihahanda na niya ang kanyang sarili. Nagpapatrol Abner Mercado. Iba yung naghahanda ako at naghahanda. Ito ang paglilinaw ni Vice President Noli De Castro sa kanyang programang Para Sa'yo Bayan sa DCMM kaninang umaga. Sa gitna ng mga kritisismo na parang gigil na umano siya na pamunuan ng bansa. Lalo pa tumitindi ang protesta para mapatalsik si Pangulong Arroyo. Ako ang constitutional successor ng presidente. At lagi nasa isip ko na kaya nga may vice president ay para just in case na may vacancy at mga ilangan ay may vice president na hahalili sa presidente kung may vacancy. Nilinaw din ni Kabayan na hindi totoo na nagbubuo na siya ng kanyang gabinete. Iba yung handa. Sapagkat sabi ko nga, day one, ay handa ako. Ha? Pero sabihin kasi kulang na lang yung sabihin na may shadow cabinet na ako eh. Hindi naman ganon. Pangit naman yung ganon. Pero sakali man daw itadhana, hinahasa na rin ni Kabayan ang sarili. Alam mo, ako siguro simula na ako maging vice president, once or twice lang akong umabsent sa cabinet meeting and even other meetings sa Malacanang kasi gusto ko matuto. Yun lang naman ang paraan para matuto ka. Hindi naman nababasa sa libro yan eh. Hindi naman tinuturo yan sa Ateneo or Lasal eh. Sa kasaysayan ng bansa, 3 pagkakataon nang humalili ang mga nakaupong vice-presidente sa Pangulo. Unay si Manuel Rojas na pinalitan ni dating Pangulong Elpidio Quirino ng atakihin sa puso. Pangalaway si Carlos Garcia na naluklok ng mamatay sa plane crash si dating Pangulong Ramon Magsaysay. At si Gloria Arroyo na pumalit sa napatalsik na si dating Pangulong Estrada. Iisang bagay rin ang kinlaro ni Kabayan. Hindi raw niya hihilingin ang pagbibitiw ng Pangulo para lang maupo sa pwesto. Paano natin may papalabas ang katotohanan? Kundi natin susundin naman ang sinasaad ng ating mga batas, ng ating saligang batas. Yung judicial at legal process, yun pa rin ang inihingi ko. At doon pa rin ako, hindi ako magbabago doon. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino.
Dalawang lalaki ang patay, kabilang ang isang Indian student pilot nang bumagsak ang kanilang sinasakyang Cessna 150 training plane sa Plaridel, Bulacan kaninang umaga. Nagpapatrol, Joey Villarama. Naglalabas si Aling Rosemary Cabuelo mag-aalas 11 ng umaga nang makarinig siya ng malakas na ingay sa di kalayuan. Nang tumingala siya, nakita niyang pagewang-gewang na maliit na eroplanong papalapit sa kanya. Maya-maya pa, biglang bumagsak ang Cessna 150 training plane sa sapa malapit sa bahay ni Aling Rosemary. Sumabog, ang laki na ng apoy. Yun, nagsisigaw na kami dahil may tao sa loob, sabi ko. Agad sumaklolo mga residente sa nagliyab na eroplano. Pilit nilang isinalbang dalawang sakay nito pero huli na ang lahat. Patay ang flight instructor na si Mike Bernardo at ang student pilot na si Kushik Mohan, isang Indian student ng Flightline Aviation School. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino sa dalawang nagpapalipad ng eroplano ng maganapang aksidente. Kung ang mga residente lang ang tatanungin, gusto na nilang ipagbawal ang pagpapalipad ng student pilots doon. Noong July 2007 kasi, 3 namatay matapos magbanggaan sa ere ang dalawang Cessna plane na nanggaling sa Plaridel Airport. Sa akin po, para wag na lang. Hindi na ho, ewan ko sa kanila. Ayoko lang siya, hindi na rin pwede kasi nga sa ganyan nga aksidente nga nangyayari. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Flightline Aviation School hinggil sa nangyari. Habang pansamantala naman silang pinagbawalan ng Air Transportation Office na magpalipad Cessna 150 hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino. Batang babaeng nawawala sa Benguet, natagpuan ng kanyang mga magulang na nakalibing sa loob mismo ng kanilang bakuran. Nagpapatrol si Butch Menizabal. Di makapaniwala ang pamilya Basilio na bangkay nang matatagpuan ang kanilang 4 na taong gulang na anak na si Jerlyn. At ang masakla pa, sa mismong taniman pa ng sayote ng pamilya sa likod ng kanilang bahay, na-discover ng kanyang lolo ang naaagnas na labi ng biktima. Nakita niyang parang yung lupa. Ginano niya sa sa hawak niyang itak. Nakita niya yung sinilas ng bata. Oktubre nung isang taon nang huli nilang makitang naglalaro ang anak. Hindi ko pala alam na yun na pala ang huli naming pagkikita. Sa inisyal na investigasyon ng Scene of the Crime Operatives Cordillera, PNP, ginahasa ang bata bago pinatay. Sexual abuse may had been committed due to the fact that the apparently undergarments were separately with the decomposing cadaver. Inala ng PNP tagaroon din lang ang salarin. Lalo't labas-masok ang mga tao sa taniman ng sayote. May leads kasi may last week lumabas ng warrant of arrest niya. Butch Menizabal, Patrol ng Pilipino, Benguet. Patay naman ang isang hininalang snatcher dahil sumunay pambubugbog ng 4 na pulis sa San Andres Bukid sa Maynila kaninang madaling araw. Kwento ng pinsan ng biktima, pauwi na ang biktimang si Jonathan Cariando nang damputin ng mga pulis sa kabaan ng railway sa Osmeña Highway. Pinukpok daw ang biktima at kinaladkad pasakay ng pulis patrol. Kinilalang 4 na pulis na sina SPO2 Romulo Salvador, SPO2 Eric Florentino, SPO2 Alvin Chong at si SPO1 Florendo Petilo. Depensa nila, taong bayan ang bumugbog sa biktima. Pero ayon mismo kay PNP Chief Abilino Razon, iimbestigahan ng mga pulis at parurusahan kung mapapatunayang nagkasala. Pagsasanay ni People's Champ Manny Pacquiao sa Titanium Training Center sa San Francisco, binuksan sa unang pagkakataon sa kanya mga fans at media. At Christine Hermosa at Oyo Boy Soto, sweet na sweet na nakijamming sa concert ng R&B artist na si Neo sa pagbabalik ng TV Patrol, Sabado. Mga praktikal na paraan para makaiwas sa trahedyang dulot ng sunog. Nagpapatrol, Atom Araulio. Nag-ikot ang mga truck ng bombero sa Kalakhang, Maynila bilang hudyat ng simula ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Sa kick-off ceremony na ginanap sa Quezon City Circle, binigang halaga ng Bureau of Fire Protection ang pagtutulungan ng komunidad at mga bombero sa paggadlang sa sunog. Ang fire hazards ay 24 hours yan. Kaya tagulan yan, kaya bagyo yan, kaya may earthquake yan. Yang sunog, hindi natin maiwasan yan. Kung di raw kasi magtutulungan ng lahat ng sektor, mauulit lang ang tulad ng nangyari sa isang mall sa Baclaran kung saan inabot ng isang araw ang sunog na tumupok ng milyong-milyong pisong paninda. In direction of the wind, malakas talaga yung hangin. At the same time, talagang naubusan kami ng tubig. Isa sa mga trust namin for this Fire Prevention Month is yung giving away of, yung parang calling card siya. Pinaalala rin muli ng mga bombero ang ilan sa mga tips ng para maiwasan ng apoy. Huwag i-overload ang mga saksakan ng kuryente ng maraming appliances at ilaw.
Regular na siyasatin ng mga outlet at electrical wiring sa loob ng bahay. Ilayo ang mga nakasinding kandila o gasera sa mga madaling masunog na bagay tulad ng kurtina. Huwag magsigarilyo sa kama. Ilayo ang mga posporo at lighter sa mga bata para hindi mapaglaruan. At linisin ng regular at siguraduhin walang tagas ang mga LPG tank. Ato Maralio, Patrol ng Pilipino. Muling nagtaas ang presyo ng kanilang mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Hating gabi nang magtaas ng 50 sentimos kada litro ng gasolina, diesel at kerosene ng Shell. Sinundan naman ito ng alas 6 kaninang umaga ng Caltex at Petron. Bukas naman, alas 6 ng umaga, inaasahang susunod na ang magtataas ang total. Ito'y bunsod pa rin ang pagtataas ng halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado. Binuksan sa publiko ang pagsasanay ni Manny Pacquiao sa Titanium Training Center sa downtown San Francisco, Amerika. Sa kanyang punch meets exercise, ipinakita ni Pacman na nasa kondisyon siya para tapusin ang unfinished business laban sa WBC Super Featherweight Champion na si Juan Manuel Marquez. Ito na raw ang pinakamatindi niyang paghahanda para sa isang laban. Tumanggi namang magbigay ng prediksyon si Coach Freddie Roach, pero malaki ang kumpiyansa nito sa People's Champ. Tumagal lamang ng 20 minuto ang workout ni Pacman at pagkatapos ay nagbigay ng kaunting panahon para sa kanyang mga fans bago bumalik ng Los Angeles. Dinagsa ng libu-libong taong kauna-unahang concert ng R&B Prince na si Neo sa The Fort sa Taguig kagabi. Kasabay ng mainit na interfaith rally sa Makati. Nagpapatrol, Ginger Codejero. Habang taas kamaong nagsisigawan ng mga nagpaparesign kay Pangulong Arroyo sa Makati kagabi, taas kamay ring nagkakagulo ang libo-libong fans ni Neo sa kanyang unang concert sa Pilipinas. Dinumog pa rin ang concert ng R&B Prince sa Araneta Coliseum sa kabila ng malawakang kilos protesta na tinutukang na maraming taga Metro Manila. Walang tigil ang sigawan ng mga tagahanga ng Grammy winner, lalo na nang kantahin nito ang kanyang chart-topping hits. Hindi pinalampas sa mga celebrities ang pagkakataon na makapanood, kaya maaga pa nakapwesto na sina Dr. Vicky Bello at Hayden Go, Danica Soto at Mark Pingris, at ang sweet na sina Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. Nag-aaway man ang ilang magkakalaban sa politika kagabi, hindi ito duma sa mga nakikanta kay Neo. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Ang ikasyam na taon ng takbo para sa kalikasan campaign ng DZMM sa Quirino Grandstand sa Maynila, tampok po sa tambayan ni Mark Logan. Tulad ng mga nagbabagang balita na lagi nilang pinaarangkada, pinamunuan muli ng mga batikang broadcasters ng DZMM ang takbo para sa kalikasan sa ikasyam nitong taon. Nga principal beneficiary natin dito, ang La Mesa Watershed, isa sa mga proyektong sinusuportahan ng Bantay Kalikasan ng ABS-CBN Foundation. Bukod sa mga kilalang anchors ng DZMM, hindi nawala sa takbuhan itong si Kabayan, kasama si Katapat at si Juday. Andun din si ABS-CBN Foundation Managing Director, Gina Lopez, na siyang tagapagtaguyod ng Bantay Kalikasan, ang pangunahing beneficiaryo ng fund run. Baga si 30 anyos na itong sila tatang, pero humahataw pa rin sa taktuhan. Mga ilang minuto niyo tinapos? Ngayon 30 minutes 30 minutes ang inapot, di 3 days Hindi naman na kailangan ni Zorro ng kabayo para umarangkada sa pagtakbo. Kung handa na kami, lahat runners kami! We, Zorro! We are great! No mercy, no mercy. No mercy, Zorro. You can see me? Mark Logan, Patrol ng Pilipino. At yan ang TV Patrol World. Hatid namin ang mga balitang kailangan yung malaman ngayong Sabado. Dahil kung nasa ang pong balita, naroon kami. Maraming salamat at Pilipinas, umasenso ka.